Ano Sabi yun, ko yung niya. speech Ang sabi mo? niya, hindi yun. Hindi yun dynasty. Yabang, ano? Inaatake mo yung Yung father niya. presidente. He actually said that. yes. Sabi niya, hindi, yung mga congressman na nasa labas, lahat sinabi, inaatake mo eh. Sabi ko sa kanya, yung mga congressman na sa labas, lahat yan sip-sip sa'yo. The tingin niya, sincere si Presidente. Abay, sabi ko nga, mukhang bola yung ICI, bola yung pakulong. Ngayon, bola na naman to. Di bola-bola. Marcos, bola-bola. Di ba? Pag Kaya yung nag- BBM, hindi na yan Bongbong Marcos. Bola-bola, Marcos. Yun ang ginagalit nitong si... Nako, Congressman Egay, baka sitahin ka na naman nung principal nyo dyan sa House of Representative niya. Grabe no, ibang klase ho talaga tong si Sandro Marcos. Napakawalang modo. Mantakin nyo, sa katanda-tanda nitong si Congressman Egay Irice, kaya niyang gawin yun. Kaya niyang sabihin na, ano yun? Bakit mo tinitira ang daddy ko? Di ba, mantakin nyo ho yun mga kababayan? Isang halal na kongresista ang kinakausap. Hindi ho yan appointed ng iyong ama, Sandro Marcos. Meron hong constituent yan. Meron hong mga Pilipino ang bumoto dyan at ilinagay siya dyan sa House of Representatives para siya ang maging boses nila. Wala kang karapatan na kumpasan lahat ng congressman dyan sa House. Punta na ho tayo dito kay Congressman Egay Irice. Dito kay dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Isa ho sa ating mga pinapanood dyan, The Spokes Game. Guest, good morning, Kong. Good morning. Morning, Trixie. guys. Good morning. Good morning. Congressman Erice, how are you Okay naman. since last night? Nakatulog naman ng maayos. Nalaga. ano ba yan? It's- Sleeping the sleep of the just? Yeah, I was about to say, di ba? So what happened here? You gave an excellent speech, by the way. Thank you. It Thank really resonated on all political sides. Not saying that that it really does. So your points about political dynasties, Yes. well taken, and the drift of Congress lately. So you ended up disclosing that as deputy minority leader with the blessings of the House leader. Yes. Ano yun? So you become, how does this work? Well, I think it began during the time of, in fairness, not this administration, but during the last administration. Okay. Natatandaan ko noon na, Who is the House Speaker? well, I think it's, Pantaleon. Alvarez. Alvarez, yeah. Okay. Congressman Alvarez, Speaker Alvarez. All right. In fact, talagang, they're trying to recruit all members to be part of the PDP. At pagka hindi ka nag-PDP, ay medyo matatanggalan ka ng pondo. At isa ako doon sa mga natanggalan ng Isa sa pondo matinamaan. for 1 year. At, What about chairmanships I was the first also, one I assume, who spoke against the war on drugs. Pero ako naman, lagi naman ako, pag nagsasalita ako, may alternative ako pinopropose. Alright. So, hindi naman yung hard-hitting, kundi may proposal ako. At, Parang sinasabi niya, hindi siya kagaya ni Trililing. binibigay ako ng mga examples of countries na gumawa niyan pero hindi naging successful. So meron bang, so here, what we're talking about, who becomes minority? Who says who is in the minority? Kasi hindi parating, this confuses me all the time. Which party gets to be the minority? Well, is it by before kasi, numbers? Before kasi, yung sa elections ng speaker Yes. kung sino yung matatalo, yung farther minority, yun yung magiging minority leader. Pero binago nila kasi nung naging super majority na kasi, yan yung masama sa tingin ko sa super majority. So gagawin nila, magpapahiram. For example, in our case now, there are 19 members of the party list and only at least 9 lang yung regular district representatives. So pag ang nagiging kagawian, pagka may tumakbo na speaker na hindi nila
Corsonada na maging minority leader, so mag-i-election ulit. Pero ipapak na nila ng mga party list, mga ibang mga district representatives na actually na allied sa administration. Ganyan yung nangyayari. Not only now, to be fair, but noong mga nakaraang. So these are like quote-unquote minority. Kasi they still are able to work with the majority. Ganon din ba nung kayo, Attorney Baez? Nung kami, naalala ko, magkasama tayo. Ang naging minority leader, si Ronnie Zamora, siya yung nakakuha ng pinakamataas na boto after si Speaker Belmonte. Automatically, he So was... that's how the minority was determined. Presidente Pinoy, walang ganon. Ganon. Pero pagkatapos noon, ganon na yung nangyayari. They would want to control not only the majority party but also the minority. Naalala ko nga nung panahon ni Speaker Alvarez, di ba naging issue pa yan? Kasi tumakbo, si Teddy Bagilat ran for Speaker. Yes. And he got the second highest number of votes sa floor. But he was not automatically The proclaimed minority. as the minority. So who was the minority then? And also, medyo Malala matanda na tayo. And also, Edsa Lagman. Tatandaan si ko, Kong he's Edsel, supposed to be the minority leader. Actually, we question it before Tama, naalala ko yan. Supreme Court. Dahil lang nangyari, yung naging minority leader, part of the administration. Correct, Kami, talo naman kami sa Supreme Court, ayaw makialam sa internal affairs ng House. So, ang nangyari, kami naging independent. Ang tawag sa amin nun, Magnificent Seven. Yung independent bloc. Independent bloc. So you were... So we provided the checks and balance. Congress and that's the important part. Mayroong nagsasalita Yes, ng ganon. yes. You were recommended daw by this is based on last night, Yes, ha? yes. By former Representative, was it Paul Daza? Yes. In the 19th Congress. Yes. Of the 19th Congress, si Yes. Paul. So sabi niya sa akin, Egay, malapit kasi ang puso ko sa liberal, sana mas maganda kung ikaw yung magiging senior deputy minority leader ng House. And also, the father, mga old liberals. Liberal si Kong Raul, yeah, Kong of course. Raul. So, sabi ko, sige, but you have to talk to Speaker Romualdez. So, una, kinausap namin si Minority Leader Libanan. So, okay naman sa kanya dahil magkaibigan niya si Raul Daza saka si Nonoy Libanan. So, punta na ako kay Speaker. So, nag-usap sila ni... So this was Speaker Martin. Martin. All right. Then, I was designated as the SMDL, Senior Deputy Minority Leader. And then again in the 20th. In the 20th Congress. Not ito in the lahat 19th. yan, 20th Congress 20th na yan. Congress. So, ganun yun nangyari. So, So, kailangan may blessing. Ako naman kasi, gusto ko talaga mag-provide ng check and balance. No? Pero yung malumanay lang sa mga legislations. Pero nung nakita ko yung nangyari dun sa tatlong nakaraang national budget, parang hindi kaya ng dibdib ko na hindi magsalita. Okay. So, but going back, so that's how in your party, within the party, mag-uusap kayo kung sino yung magiging, or is it the I head was of the party? designated na kagad ako. Dinidesignate na kagad. So. Nagbutuhan pa ba yun? Hindi na, wala nang botohan. Yung ngayon pumalit sa akin, wala namang botohan, basta dinesignate na lang si Congresswoman Laila de Lima. So, Wala nang botohan. ano nangyari? Bakit kayo pinatayan ng mic? It's the question on everybody's mind. Sorry. Oo nga. Ano yung kwento doon? What led to that point? Hindi kasi gusto niya mag-interpolate. Ngayon, nung sumasagot ako na ina-explain ko sa kanya yung nangyari doon kay Majority Leader Sandro Marcos, ayaw niya na akong pasagutin. So, kasi naglitaan niya na siya. Ang tagal-tagal, siya lang yung mag-interpolate. Wala na akong chance to answer. So, nung sumasagot ako, pinatayan ako ng mic. She was asking, kasi if I remember correctly, what she was asking was, how was the minority designated? Parang meron siyang, pinupuntirya na gano'n. Alam niya naman sa, ang tagal-tagal niya ng congresswoman. Alam niya yun. Ako, yung sinasabi ko, totoo. Totoo yun. At alam niya yung sinasabi ko, totoo.
gusto niya lang palabasin na hindi nakikialam ang majority sa minority. Pero hindi lang naman ngayon, maski noong mga nakaraan, ang tagal-tagal niya na, hindi, simple lang, hindi magsabi lang ng totoo. At baguhin yung sistema. Kaya yan nga, kaya ako, hindi naman ako nagrereklamo, sabi ko nga, maluwag ang loob ko na isalin kay mas magaling na sa akin yun, mas makakapagbigay pa ng magaling na checks and balance. Pero dapat matigil na yung ganyang sistema. Na kunwari lang may minority. Kunwari lang na may minority. Para naman sa ganon, ay ito naman, yung critics ka sa mga private corporations, di ba binabayaran para makita yung mali? Independent director. Di ba? Binabayaran. So, ito hindi, wala ka nang titingnan mo na lang. Kung mali, yung sinasabi, bayaan mo magsalita. Gawin mo pa rin yung, total, majority ka naman. Kahit magsalita kami ng 3 taon doon, wala namang mangyayari. Alam ko lang tayo, di ba? Parang yung minority, give them the time to speak. Di ba? Do you think they were reacting to the fact that you actually mentioned the name of Congressman Sandro Marcos? Parang he who must not be named ba yan? Palagay ko, yan yung, palagay ko, yung kaya siya bumaba siya naman nagpe-preside, bumaba siya. Ganon din naman one time when I was criticizing President Marcos, ganon din, bumaba din siya, nagdebate din kami. At Ano yan, si Janet Garin, isa ho siya sa mga attack dog ditong si Marcos Jr. Isa ho siya sa mga tagapagtanggol ni Sandro Marcos pagka inaatake yung mga pulisiya o ang kanyang kapma dyan sa plenaryo, dyan sa bulwagan ng House of Representatives. But it was at napasama least a pa kasi debate, lalong naging clear yung aking explanation. Di ba? Ang ganon din. Diba ganun naman talaga yung point ng interpellation, lumiliwanag yung Lumiliwanag. So, Pero pinatawag nga ba kayo, Kong Egay? yes, yes. Sa office? Sa office. Actually, nagsasalita pa ako, nandun na sa tabi ko si Minority Leader Libanan. May CCTV naman yun, makikita, may date. So, tinawag niya ako, binulungan niya ako na pagkatapos ko magsalita, punta kami sa office ni Majority Leader Sandro Marcos. So, pagkatapos ko, sinamahan, magkasabay kami. Pumunta kami sa office ni Congress. Para kayo mga bata, no? Pinapatawag ka sa principal, Brad, yari ka niya. Di ba? Parang ganun. Principal Sandro Marcos, pambihira. Congressman Marcos. At pagdating ko doon, andun pa nga si Congressman Ridon, sabi ni Congressman Marcos na please clear the room. Kaya lumabas si Kong Terry. Kong Terry, naiwan kaming apat. Nakatayo siya, nakaganon siya, tapos tatlo kaming nakaupo. Kaya niloloko nga si nung minsan nag-speech ako sa Minority Caucus, sabi ko, magpapasalamat ako kay Minority Leader Nonoy Libanan dahil sinamahan niya ako sa principal's office. Ang si the Dean. Okay. Ibang klase. So, what did he... Maliwanag ho mga kababayan na talagang itong bata pa lang kups na ho talaga Kitang-kita nyo ho yun. Bata pa lang si Sandro Marcos pero kups na ho. Paano pa pagkatumanda yan? Ako, lalamunin ho niya ang sambayan ng Pilipino kung sakaling magkaroon pa ng mas mataas na pwesto ito sa pamahalaan. He say? Ano yun? Sabi niya. Sabi ko, ano yun? Kako yung speech ko. Bata pa ako, yun na yung aking, yung aking advocacy. Okay. Ito yung anti-dynasty. Kasi may kasama part. Lagi naman pag Anti-dynasty, nag-speech ako, lagi may kasama yun. Dahil sinasabi ko naman na tingin ko yung corruption, massive corruption, ang dahilan niyan ay yung pataba ng mga political dynasty sa ating bansa. So laging yun ang aking advocacy. At that's my advocacy 40 years ago. 40 years ago, when I was just 20 years old, fighting for political dynasties in Caloocan. Okay. So, and then ang tinanong lang niya is, ano yun? So, and then you asked him, ano yun yung speech Ang sabi niya, mo? hindi yun dynasty. Yabang. Inaatake mo yung Yung father niya. Presidente. He actually said that. yes. So, Grabe. Napakakapal ho ng mukha nitong si Sandro Marcos. Bata pa lang ho talaga, kups na, ibang klase ho. sabi ko, kung malalim mag-isip, hindi yan atake. Tulong yan. What did he say? Sabi niya, hindi, yung mga congressman na nasa labas, lahat sinabi, inaatake mo eh.
sabi ko sa kanya, yung mga na congressman sa labas, lahat yan sip-sip sa'yo. Aray ko! Aray ko! Ups ka ha? Ups ka bata ka ha? Bata ka pa lang, Sandro. Hindi ka tatagos din. Bastos tong si Congressman Egay Irishi, pambihira oh. So paano natapos yung usapan? This is fascinating. Paano natapos yung usapan pagkatapos ng... Hindi, sinabi ko nga, ito yung speech ko. Kung may kasinungalingan dyan, kung may hindi totoo dyan, magpa-public apology ako sa'yo. So what was it about? What was in your speech again about the president? The 2023, 2024, and 2025 national budget. I was asking the president, why did he allow? He signed on with the... Hindi, why did he allow? For 3 years. Kasi kung 1 year, baka napalusutan lang siya. Pero on 3 years, may kabinete siya, ba't hindi sila kumibo? Ba't tumahimik sila na sinalaula yung national budget? It's the first time that it happened in the history. It's unprecedented. Oh. So, tinatanong ko yung presidente, bakit mo pinayagan? Kasi, para sa akin, hindi ako makapaniwala na hindi niya alam. So, it's just a question of complicity or a question of competence? Nako. What? So, since your mic was turned off, ano yung sasabihin niyo dapat? Hindi, naipagpatuloy ka naman after. So, diniscuss ko. Diniscuss ko naman. Wala That namang you were problema. able to do that. So, late na pala yung pagpatay ng mic sa inyo. So, do you think that Congresswoman Janet Karin was being unfair with your accusation against the majority? So parang inaano siya because it really Maybe- felt like the interpellation was like calling you to task. Maybe if it's my duty to fiscalize, baka it's his duty to defend the administration. So, I respect that. Dito kasi anti-dynasty pinagsimulan nito Kong Egay, di ba? At least yung latest na nabanggaan. Ano bang tingin yung mali doon sa version na lumalabas sa House? Actually, it's not an anti-political dynasty bill. It's a hoax. At mas magiging malala ang dynasties kung makakapasa to. Kasi How? Ano yung kasi yung nakalagay doon? doon, pwede one national position. Ang national position, President, Vice President, saka Senators. Okay. Tapos, one congressman per district. Ibig sabihin, kung tatlong distrito, So yung iba-ibang distrito, iba-ibang unit yun. oo, Kumbaga, iba-ibang unit yun. So, tatlong magkakapatid, pwede pa rin congressman. Sa iba-ibang distrito. Oo, Eh kung may party list, ay, wala rin. Hindi Iba pa yun? Hindi pa yun. Hindi Okay. naka-specify yun. Pangatlo, isang governor. Di tatlo na. Tapos, per province, iba pa yun. hindi, per province, isa. Okay. Tapos, hindi, isa lang naman ang governor. Pero kung 7 yung cities, for example, Cebu, 7 cities, so pwede magkakapatid, 7 mayor. over one mayor, governor. pwedeng Congressman pa. mayor. Paano anti-political dynasty yun, Congressman Egay Irishi? Congressman pa. Tapos, Per city. kung 20 yung munisipyo, 20 mayor, pwede pa rin magkakamag-anak. Okay. At kung 100 yung barangay, 100 barangay captain, pwede magkakamag-anak. Parang lumala. Hindi ba ngayon ganun na? Hindi. Ngayon, we just Ngayon, snide hindi remarks pa gano'n. about Kasi it. mas It's marami. not Kaya that, ako, sa akin okay lang isa eh. Okay, isa lang sa bawat pamilya. Pero just to accommodate yung existing system, ang aking bill, dalawa. One national and one local. Tapos, Makes sense, just to accommodate. Pero ako wala. I'm the first politician na may family and I will be the last. I'm selfish with my family. Ayoko na silang danasin nila yung dinanas kong hirap. So, yun yung kaya sabi ko, ano to, it's actually pro-dynasty, institutionalizing dynasties, and it will be against Section 26, Article 2 of the Constitution. Ano na bang status nung current? Pinasa na nila eh. Sa committee? Oo, ni railroad eh. Meron pa bang chance yan na magkaroon Sa ng amendments? plenary na lang. Plenary na lang. Does the Senate have their own version? Yes, at malayo. Kaya nga ang suspecha ko dyan, kaya ipinasa yan para magkaroon na, pag sa BICAM, hindi na magkasundo, hindi na may pasa. Yung sa Senate version kasi, bawal, di ba? National and local. Saka walang succession, mabigat yun. Oo. So, sa tingin ko, ginawa ito para magkaroon ng deadlock
sa BICAM at hindi na maipasa itong anti-political dynasty. Pero kala ko ba priority ito ng administrasyon? Kaya nga sabi ko, In-announce pa nga nila eh. sabi ko, alam ni Presidente ang ibig sabihin ng political dynasty. Why? Because the first law enacted with a political dynasty provision is the SK Reform Law. Oh, yan. I'm the author in the House. The President is the author in the Senate. Senate, Kaya alam niya yan. At bakit niya prioritize kung hindi niya i-guide yung kanyang mga allies, super majority? Di ba? Ba't hindi niya i-guide? Were you still expecting this kind of guidance? Because no, I'm not being facetious. Kasi here. prioritize niya. If you prioritize this particular bill, you Pinasa should yan work sa- for the enactment of this bill. Parang yung ICI, Independent Commission, People's Commission Against Infrastructure Corruption. Prioritize niya. Sinabi nila, ipapasalan nila December, nagmadali kami, nag-overtime kami. Pagkatapos, binitin sa Committee on Appropriations. So, hindi talaga sincere. Nagsasalita yung Presidente na he doesn't mean what he says. Sabi niya, magpapakulong siya December 15. March na ngayon. So, yan Wala ang pa rin, problema. Si Yan yung Senator problema. Vivian. Paano hindi lalakas yung kanyang kalaban kung siya mismo hindi tumutupad sa kanyang mga sinasabi? Were you expecting to be removed? Ini-expect niyo ba na matatanggal kayo? Or did this come as a Yes, surprise? hindi, alam ko. Alam The best niyo na na. sinasabi sa akin ni yung sabi niya, tinatawagan ako, sabi ko, okay lang. Okay lang. Who was behind it? The leadership of the House. The leadership of the House. But I don't think it's Speaker D, kasi si Speaker D very passive, very accommodating, napakabait, at matagal ko na rin kasama yan. Kilala ko yung ugali niya. So who's next in the leadership mamaya na yun? After being removed as senior deputy The Spokes is back, still with Kong Egay Erice. Our hanging question, after being removed as Senior Deputy Minority Leader, is there truth to an offer for you to run for the Senate under the slate of VP Sara by Sagip Party List? Baka nagbibiro lang si Congressman Marcoleta. Pero seriously, alam mo may naniniwala ako dun sa sinabi ni Confucius. Know thyself. Okay. Hindi ko kaya yan. You mean, Bakit naman Kong Egay? I mean, regardless of the slate, sir, you wouldn't regardless of the consider- slate, I will be staying as representative of the 2nd District of Caloocan. Kung mananalo po uli ako sa 2028, I'll be running again for for Congress. And that may be my baka yan na yung huli. Na ako, 65 na ako. Bata po yun. Paano kung mas mataas? Kasi yung isang nabasa kong article na sinabi din ni Congressman Marcoleta, VP daw eh. Hindi lang. Know thyself. Kaya tayo may problema sa Pilipinas. Marami yung tumatakbo na hindi nila kilala yung sarili nila. Okay. Pero sobra naman Kong Egay, veteranong na yung legislator eh. Ako naniniwala ako kung sakaling tumakbo to ng pagkasenador, mas magiging magaling ito kay Kiko Pangilinan. I-comment nyo ho dyan kung sang-ayon ko yung sinasabi ko. Mas magiging mahusay yan kaysa kay Risa Hontiveros. Kasi kung papipiliin nyo ho ako dito, Bam Aquino versus Congressman Egay Erice, base sa pagtayo nito sa mga maiinit na issue ngayon sa ating bansa, ito ho ang tutunay na liberal party. Ito yung liberal party na mayroong paninindigan, mayroong prinsipyo. Sabihin na natin sa ibang mga polisiya, hindi tayo nagkakasundo. Pero pagdating doon sa pagtayo sa mga kamalian sa administrasyon na to, wala na hong magiging wala nang mas iingay pa sa mga dilawan at pinklawan maliban dito kay Congressman Egay Erice at dito kay Attorney Rowena Gonzalo. Mga dilawan, mga hardcore yan. Mga hardcore dilawan yan. Ano sabi nitong si Egay? Noong sinasabi nila na magkakaroon ng koalisyon sa pagitan ng administrasyon at ang mga dilawan-pinglawan. Ano sabi niya? Baka tumayo sa libingan yung aming mga leader pag nagkataon. Di ba? Yun ang sinabi niya.
Sa tingin ko malapit nang tumayo ang mga leader nyo, Congressman Egay. Kasi sa uling balita ko, itong si Franklin Drilon bukas sa pagkakaroon ng alyansa sa pagitan ng mga administrasyon at mga dilawan at pinklawan, di ba? Ano mo na, ay handa mo na yung mga sarili nyo. Dahil sa tingin ko talagang tatayo sa hukay yung inyong mga ninuno, yung inyong mga leader. Kung sakaling marinig nila yung mga sinasabi na yan, ito si Franklin Drilon. There are many factors. Saka siguro, ano naman ako, masaya naman ako sa Congress. Pero pagtakbo niyo uli, LP pa rin. Yes, of course. Unless, magkawali sa kay Presidente Marcos, sa partido ni Presidente Marcos, baka mag-independent na lang ako. Kasi, Yung prinsipyo. naranasan ko yung yung martial law nung kanyang ama. Parang ganito rin yung aking pakiramdam ngayon. We are not in a democracy. So it feels like that to you? May, Yes. may parang pre-martial law fears or martial law-ish fears? Nung nakaraan kasi, dictatorship. Yes. Ngayon, what's prevailing in government is not democracy, but kleptocracy. So I won't be part of it. Them's fighting words. So, pa-explain lang natin kung ano yung kleptocracy. Explain to yung kleptocracy. for Attorney Barry's sake. Alam niyo yan, alam niyo yan. Siya na mag-explain. Yes, Attorney Barry. Ang alam ko lang, pakistocracy yung dati. It's getting worse. Si Senator Frank, nandito siya nung Monday yata. Sabi niya, open siya to coalition. Yun na nga. So, what do you think? Hindi, kanya-kanya naman ang opinion. Pero, ang isa pang guidance ko, kung nabubuhay si Pinoy, matutuwa ba siya magagalit sa mga desisyon ko? Yun yung aking batayan. Dahil naniniwala ako na siya yung pinakamalinis na naging pangulo ng ating bansa. So, sa tingin ko, sa mga ginagawa ko ngayon, nakangiti sa langit. Si Seven. Medyo nagiging pa ako. So, sa tingin niyo yung nangyayari ngayon, pumuposisyon ba yung party ninyo ni Attorney Barry? Hindi ako LP. Hindi nga pala, hindi pala. Friends lang. Friends off, okay. So, but how is the LP positioning itself? Do you consider yourself still, the LP, the party, is it still opposition, quote-unquote na yan, ha? Kasi there are some who are saying na, aside from you, wala namang nag-o-oppose eh. Hindi, meron din naman. For example, si Congresswoman Laila de Lima nag-o-oppose naman sa administration. sa mga issue-based. Issue. Ako lang yung talagang medyo direkta. Kasi you name Pero, names. I name names. Pero, nagkakasundo naman. Nagmi-meeting kami. Actually, sa anti-political dynasty, nag-withdraw kami lahat nung pinasal nila. Yes, Nag-withdraw kami lahat. So, may mga issues na pinagkakaisahan kami. Sa kayo liberal, talagang ganyan. Very liberal sa bawat isa. So itong anti-dynasty, is this part of a larger political alignment? Is this strategic on the part of your party? O alam natin na ikaw ever since consistent ka dito sa political dynasty issue. The LP has taken it up. Is this going to be part of a bigger campaign? Is this part of the alignment? I think so. Actually, we're talking of going to the streets against the approved version of the House. It's a hoax. It's a hoax. So, at alam ko, maraming kabataan na gusto magmarcha papunta sa Kongreso para tutulan yung version na ito. In fact, I was invited, after this, diretso na ako sa Centro Escolar University at invited ako ng mga estudyante doon to speak about the anti-political dynasty law. Pero tingin ba nyo, kung realistically, kaya pa bang magpasa sa Congress na ito ng mas malakas na version? Yung hindi naman ganyang Kaya pa bang kadaming mabulin? butas. Kung walang clear direction, ang presidente wala. Hindi makakapasa to. Okay. Why do you Kasi think he bothered to endorse it? Kasi siniling ng simbahan, hiniling nung nagkaroon ng trillion peso march, natakot si presidente. So,
parang nanliligaw. Nangako na nangako. Yung pala, hindi naman kayang tuparin yung kanyang pangako. May face value naman na he said he endorsed it. Hindi nga lang, he didn't put in the work. So you think it's deliberate na hindi niya talaga gina-guide, he's not using any political capital Baka here? natatakot din siya sa mga allies niya at In the this point in House, time. So parang Baka yung mga naninimbang dynasty. siya na baka naman biglang mag-withdraw ng support sa akin yung mga political dynasties. It takes political will. Pero ang problema, nangako siya sa simbahan, nangako siya sa civil society, nangako siya sa bayan na kailangan maipasa na itong anti-political dynasty law. So, mamimili siya ng tutuparin kung tutuparin niya sa kanyang pinangako sa bayan o kakalingain niya yung mga political dynasties na allies niya. So, kayo kung ikaw papipiliin, you'd rather wala na lang batas kaysa dito sa watered down na Oo, buti version? yun, huwag na lang. Huwag na lang. Kasi kung dalawa ka lang ngayon, pagka pinasa to, sabi, tatlo na. Legal na pala kahit 10 di 3 na o 4 na ang ipapatakbuhin ko. May mga nagsasabi kasi baka mas mabuti na makapasa ng bill tapos i-amend na lang later on basta maipasa na. It's easier to whittle down an existing bill. Yes, yun yung version ko naman. Yun ang it's a product of a persistent, principled compromise. Ano yung version ninyo? What's the One difference? national position, one local, second degree of consanguinity, yung household, immediate household, Hanggang kapatid. hanggang kapatid, Okay. at may succession. May succession. Okay. So, yun yung version na pagka nakapasa yun, yung mawawala na yung fat dynasties. Sigurado ako wala na yung fat dynasties. Yun ang, kumbaga sa problema, inalis mo muna yung mas malaking problema, yung fat dynasties. Meron pa rin konti, pero siguro mga 60-70% ng dynasties madidiminish. Kung yung kasi ito yung kauna-unang batas proposal na nakapasa sa suffrage committee noong 2013 ng panahon ni Pinoy. Tama. Tapos nakapagdebate sa plenary. Tama. Kaya lang pagdating sa plenary, talagang malakas talaga yung impluwensya ng mga Oo nga. political families, so na-archive. Na-archive. Pero this is ito yung product na ito. Itong product. Nirefile ko lang ito. So ito, kumaga, product of compromise na yan. Product of compromise na. Dadagdagan mo pa yan kasi may dalawang parameters as specified by the framers of the 1987 Constitution. One is to provide equal access and opportunities to Public service. ordinary citizens for public service. Second is to prevent the monopoly of power. Yung iba pa sa nila, hindi makakapasa dun sa dalawang parameters na yon. So, kung papasa nila yan, agree dyan ng Senate, I will go to the Supreme Court. I will question that. It's unconstitutional. Ito, kailangan kita i-put on the spot ng konti, Kong Ego. Anong comment nyo doon sa sinabi ni Jose Claire Castro na kung meron daw kayo inversion, hindi trabahuhin na lang daw nyo? Bakit prioritize ni Presidente kung hindi niya tatrabahuin? Ito naman si, taga-Caloocan din niya, kaya kilala ko din niya. Constituent ko pala. Bahay ko pa nga dati. I see. Di ba? So, bakit niya? Prioritize ni Presidente, bakit ako ang uutusan mong trabahuin? Ako nagtrabaho na ako Actually, 40 taon ko na tinatrabaho to Basically, parang ni-request nga ni Pangulo yun na to get started on the... Kasi ang parang ang inaatake yung messenger pero yung message dapat sagutin yung message. Hindi sabihin na lang ng Presidente, hindi ko kaya. Hindi sabihin mo na lang. Hindi maasa yung mga mamamayan, yung civil society, yung mga kabataan. Na may ipapasa. Kasi nagpunta pa kami sa Cebu. Buong-buo yung mga kabataan sa Cebu na they are at maliwanag sa kanila. Mas mahigpit pa nga sila dun sa version ko. Mas mahigpit sila. Yung buong 100%, not one individual go against the anti-political dynasty bill. So, bakit pa kami nagpunta ron? Ba't pa namin paasahin yung mga taong bayan na
na seryoso ang gobyerno na ipasa ito, yung pala ay hindi. Sa tingin niyo, sincere si Presidente? Abay, sabi ko nga, mukhang bola yung ICI, bola yung pakulong. Ngayon, bola na naman to. Di bola-bola. Marcos, bola-bola. Di ba? Pag Kaya Yun ang kinagalit nitong si... Nako, Congressman Egay, baka sitahin ka na naman nung principal nyo dyan sa House of Representatives niyan. Inulit mo na naman. BBM, hindi na yan Bongbong Marcos. Bola-bola Marcos. Kaya, every time I ask Kong Elisa a question, I get so much more than just a simple answer. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang interview na yan. Itong si Congressman Egay Iriza dyan sa The Spokes sa Billionaire News Channel. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Pilipinas.